natin. Ilipat na natin siya. Para ilagay natin ang gulay. Ilagay natin ang gulay dyan. Ilagay natin ang gulay dyan. Ngayon guys, sinunod na natin yung gulay. Nandito na. Nandito na ang gulay. Ayan na. Lagyan natin siya ng kunting sabaw. Para pang-palambot lang. Kunti lang. Kunti lang kasi lagyan natin ng gata yun eh. Yung pang-palambot lang. Ayan. Lagyan na natin siya ng bitchin. Kunting bitchin. Kunting bitchin. Ito na guys. Nilagay natin yung ating hipon. Tingnan mo malalaking hipon yan. Malaking hipon. Ngayon, lalagyan na natin siya ng gata. Coco mama. Tinatamad ako nga magkudkod ng nyog. Marami kaming nyog. Kaso, i-focus mo. Kaso, kasi bigyan mo yung nilagay natin. Ngayon, lagyan natin siya ng gata guys, ha? Ito. Yan. Ano pa natin? Pakulog pa natin hanggat lalambot pa siya at palakotin ang konti. Kailangan pag maglagay kayo ng gata, yung konti na yung sabaw na tubig na pinanglaga mo sa gulay para masarap. Yan ang paggagata. Sa amin mga Bisaya guys, uso talaga yung pagluluto ng gulay na lagi na lang may gata. Sa amin sa Bisaya, lagi may gata. So ganyan pa natin muna siya para malalambot pa ng konting gulay sa katimplahan natin at kakain na tayo guys. Nagugutom na ko. Umuulan dito sa amin, katatapos ng trabaho, kaya magluto na para makakain ng mga kido-kido ko. Kaya tingnan nga natin siya. Ang baby girl ko nandito sa tabi ko, mahilig magtikim ng gulay yan. Kalabasa niya, kalabasa talaga ang paborito niya. Kalabasa talaga ang paborito. Tignan natin. Tikman na natin. Yes, tikman na natin. Masarap na mga hipon. Lalaki. Gamot sa high blood. Gamot sa kolesterol. Ito yung mga hipon. Yan, masarap na yan. Ulam. Yung mga asin namin. Malaking mga ng asin. Yan. Miss it. Natin kung lambot na ba ang kalabasa, at pag malambot ng kalabasa, tama na. Lambutin pa natin ng konti na, malapit na. Makakain na tayo. Konti pa. At pa siya. Dito sa kabilang stove, tayo ay magsasangag ng natira na kang hipon. Isasangag natin yon sa asin. Para extra pa tayong ulam mamayang gabi. Puro na lang tayo hipon kasi murang hipon ngayon. Tag-ulan. Ang daming hipon na umuapaw sa palaisdaan. Kaya, lagyan natin siya sa isang kawali. At lagyan natin siya ng asin. I-focus mo dyan sa ating kumukulo dyan. Focus mo dyan sa ating kumukulong gulay dyan. At yan ang ating ulam. Dito, tingnan dito yung natin. Yung natira natin na
Iluluto natin daw siya sa asin. Yan, iluluto natin sa asin yan. Ayan mo na. Wow, tingnan mo nga dyan. Focus mo dito. Wow, diba? Taas mo konti. Para makita natin. Wow, luto na yan guys. Luto na yan. Takpan natin yan. Off natin yung stove. Dito sa kabila, tayo ay lagyan natin ng asin. Yan. Para mag-yellow lang siya. Pag na yan, luto na yan. Yan. At din siyang takpan. Takpan natin yan guys para mabilis maluto. Takpan natin ngayon yung ating niluto na ayan na siya. Ganyan lang. Ganyan lang natin. Hindi na natin siya kailangan na lagyan din natin siya ng konting cooking wine para wala siyang lansa. Ganyan lang natin. Palagi dito sa bahay namin lagi kami may cooking wine kasi ayaw ng mga tao ditong may lansa-lansa ang kinakain. Like pa namin ng mga Chinese dito, ayaw na may lansa ang pagkain, lalong-lalo na sa mga seafoods, ayaw nila. So yan na yan ang natirang hipo namin. Paano na lang natin yan? Ipa-dry talaga yan guys para masarap. Lagyan natin ng lasa yan guys. Kunting paminta. Kunting paminta. Nasaan ka na ba paminta? Ang paminta natin parang ayaw. Ayan. Kunti lang. Pagkatapos haluin ulit. After few minutes, atin muna siyang takpan na. After few minutes, kukunin natin yan. Nasaan yung ating takip. Ano takpan? Ano takpan daw lang. Sige. Ay, ano muna natin siya. Halo-haloin natin muna. Yan. Gataan natin yan siya guys. So, yan natin muna.